Paano kung sabihin ko sa'yo na sa isang 3 days and 2 nights trip lang ay pwede mong maranasan ang adventure, breathtaking mountain views, beach and resort vibes, preskong malamig na hangin, the city tour, at ang feeling na parang nasa ibang bansa ka dahil sa isang Mykonos-inspired destination. Hindi mo kailangan lumipad sa abroad para maranasan ang lahat ng ito. Tara! Samahan nyo kami sa aming all-in-one Northern Mindanao Adventure kung saan bawat destination ay may kakaibang experience na siguradong sulit sa oras at budget. Welcome sa aming 3 days and 2 nights Northern Mindanao Travel Guide. Sa vlog na ito, dadalhin namin kayo sa Bukidnon, Cagayan de Oro at Misamis Oriental habang ibinabahagi ang aming itinerary, budget at mga travel tips. Tara, simulan na natin ang biyahe! Siyempre, ang day 1 natin is the Bukidnon Adventure. Unahin natin sa pinakamalayo at first time nating mapuntahan. Madaling araw pa lang ay nasa Laguindingan Airport na kami at maaga kaming bumiyahe papuntang Bukidnon. Habang papalapit, mapapansin mo agad ang napakagandang tanawin. Malamig na hangin, lunti ang kabundukan at napakalinis na paligid. Isa sa mga una naming pinuntahan ay ang Greek-inspired destination ng Bukidnon. Para kang nasa Europe dahil sa puting architecture at napakagandang backdrop ng mga bundok. Perfect itong lugar para sa mga mahilig kumuha ng Instagram-worthy photos at cinematic videos. Pagkatapos nito, nagtuloy kami sa isa pang sikat na attraction kung saan mas lalong na-appreciate ang ganda ng Bukidnon. Siyempre, hindi mawawala ang food trip. Mas masarap talagang kumain pagkatapos ng mahabang biyahe, habang napapalibutan ng napakagandang tanawin. Bago matapos ang unang araw, dumaan din kami sa isa sa pinakasikat na adventure destinations ng Bukidnon kahit hindi mo subukan lahat ng rides. Sulit pa rin ang pagpunta dahil sa malamig na klima at napakagandang scenery. Natapos ang unang araw namin na puno ng saya, adventure at napakaraming memories. At ang day 1 expenses natin ay umabot lang ng 1,100. Ang round trip transportation fee from CDO to Bukidnon ay 500 pesos. At ang food for lunch and dinner umabot lang ng 200 pesos. At kung pagsasamahin ang entrance fee at iba pang mga gastos, total day 1 expenses is 1,100 pesos. At dahil ginabi na tayo ng uwi sa CDO, nakituloy tayo sa kaibigan natin para mas makatipid sa accommodation. And now, we are in day 2, Cagayan de Oro, City Tour. Excited na kami sa second day dahil city tour naman ang itinerary namin. Kilala ang Cagayan de Oro bilang City of Golden Friendship at agad naming naramdaman ang pagiging welcoming ng lungsod. Naglibot kami sa ilan sa mga kanilang tourist attractions at landmarks. Umaga pa lang, pumunta na kami agad sa coffee project kasi 8 o'clock AM nag-o-open ito para magkape at doon na rin kami nag-breakfast. Siyempre, para makatipid, may dala na tayong biscuit and cup noodles na kinain bago tayo nagkape. At para masulit ang oras at marami pa tayong mapuntahan, sumunod na kaming pumunta sa Chali Beach Resort kung saan merong 200 pesos entrance fee pero consumable na din ito sa food. At yung 200 pesos na yun na yung lunch namin. Kaya nasulit namin yung consumable na 200 pesos kasi ang dami naming mga Instagrammable photos na parang nasa Boracay ka sa ganda ng beach vibes. After the lunch time, yung ibang kasama namin pumunta na sa ibang mga tourist spots sa CDO. Pero pumunta kami sa South Villa Private Resort para mag-ocular visit. Kunwaring mag-i-inquire pero gusto lang nating makita ang ganda ng mga private resort dito sa Cagayan de Oro. Exactly 2 o'clock, pumunta na kami sa N Hotel kung saan kami nag-check-in. Pero ito is optional lang. Kung nagtitipid tayo, pwede tayong bumalik dun sa kaibigan natin. But kami, dahil first time namin sa Mindanao, kaya in-experience namin ang magandang, luxurious hotel. Sinulit namin yung pictures, videos sa bawat sulok ng hotel and sobrang ganda talaga at nakita namin na parang artista at mayayaman ang mga naka-check-in dito. Pagdating ng 5 PM, hinabol na namin ang sunset view sa Sky Garden mismo ng SM Downtown ng Cagayan de Oro. Sobrang ganda ng mga dandelion lights. At habang umiikot kami sa buong mall, dito na kami nagpalamig, nagpahinga at tumingin ng mga pwedeng maging shopping at pasalubong sa pag-uwi.
pauwi. Hindi rin namin tinalampas ang pagtikim ng mga local food na talagang dapat subukan kapag nasa CDO ka. Kung mahilig kang magkape or gusto mong mag-relax habang nag-e-enjoy sa city view, maraming mga cafes na pwedeng puntahan. At habang lumilipas ang araw, mas lalo naming na-appreciate kung bakit maraming tourists ang bumabalik sa Cagayan de Oro. Simple lang ang city tour pero punong-puno ng magandang experience. At yung gabi pagbalik namin sa hotel, doon na kami nagkwentuhan kung ano yung mga pinakamagandang photos, videos at pinakamagandang memories at pinakamagandang lugar na napuntahan namin for 2 days na nasa Northern Mindanao kami. And now, we are in day 3 sa Misamis Oriental dahil ito na ang huling araw namin sa Northern Mindanao Adventure. Pero syempre, bago umuwi, hindi pwedeng hindi namin puntahan ang ilat sa pinakamagandang destinations sa Misamis Oriental. Nagpunta kami sa Claveria kung saan napakalamig ng panahon at napakasarap mag-relax. Isa rin sa highlights ng aming trip ang pagbisita sa Mary Daniels Resort. Napakaganda ng ambience, napaka-relaxing ng lugar, at perfect talaga kung gusto mo mag-unwind kasama ang pamilya at mga kaibigan. Dahil ito yung Mykonos-inspired resort na makikita sa Misamis Oriental. Tahimik ang paligid, presko ang hangin, at talagang mararamdaman mong malayo ka sa stress ng syudad. Pagkahapon, malapit na din dito ang Hiraya Farm Escape, ang Claveria View Deck at ang mga madadaanan pang mala mountain view at sobrang lamig na hangin. At bago umuwi, kailangan matikman natin ang sikat na tsokolating baterol sa Don Narciso Cafe. Hindi lang yung tsokolate yung masarap, pati yung lamig ng hangin at ang mountain view habang iniinom ang tsokolating baterol ay sobrang sarap sa pakiramdam. At dahil gabi ang flight namin, habang nasa biyahe pa lang kami pauwi, bigla naming naisip kung paano namin nasulit ang halagang 6,733 pesos lang na nagastos namin sa buong 3 days and 2 nights namin sa Northern Mindanao. At habang chinecheck namin ang aming boarding pass pauwi, ang laki pala ng naitipid namin sa round trip airfare ticket namin na umabot lang sa 4,233. Maganda pala talaga na nakaplano ang pag-travel dahil nakuha namin ang seat sale at hindi na namin isinama ang ibang add-ons, kaya nakuha namin ang cheapest fare sa halagang 4,233. At dyan nagtatapos ang aming 3 days and 2 nights Northern Mindanao Adventure. Ngayon, masasabi naming totoo ang sinabi namin sa simula. Isang biyahe lang pero napakarami na naming naranasan. Mula sa breathtaking mountain views ng Bukidnon, sa Mykonos-inspired destination na para nasa ibang bansa, sa adventure at sa city tour na Cagayan de Oro, hanggang sa relaxing resort at preskong malamig na hangin ng Misamis Oriental. Kaya kung naghahanap ka ng travel destination na sulit ang oras, budget at bawat kilometro ng biyahe, talagang isa ang Northern Mindanao sa dapat mong idagdag sa iyong bucket list. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa aming adventure. Kaya kung nagustuhan nyo ang vlog na to, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang Bicolanang Biyahera para sa mas marami pang budget-friendly travel guides, travel tips at mga destinasyong sulit puntahan. Hanggang sa susunod nating biyahe, ito nga pala ang inyong Bicolanang Biyahera na nagsasabing travel na nga ni!